Paano ba magpakain ng alagang isda? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito, kaya huwag kang aalis. Hi, si Coach Jonel po ito, at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tamang pagpapakain sa mga alaga niyong isda. Pero bago ang lahat, magpakain muna tayo ng isda. Ito, sa tabi ko, ito ay tilapia fillet. So, ipapakain natin to sa mga alaga ko. So, enjoy. Ayan, ready na sila. Alright, let's go boys. Ayun, go! Ayan. Sige, dive. So yan, nakita niyo kung paano kumain yung mga alaga ko. Ang unang bagay na dapat nyo malaman tungkol sa tamang pagpapakain ng inyong alagang isda ay dapat ipakain ninyo kung ano talaga yung dapat nilang kinakain. Ano ibig sabihin? Kunyari dito, makikita nyo na meron akong arowana, meron akong stingray nandiyan sa likod ko, at meron akong mga clown loach. Ngayon, yung mga arowana at yung stingray ay mga tinatawag na carnivore. Ibig sabihin, ang kinakain nitong mga to ay yung mga karne. Basically, carnivore karne. Pero di naman ibig sabihin nun na baboy yung papakain ko o baka. Kung hindi ang kinakain nila ay mostly mga insekto, mga ibang isda, yun yung tinatawag na mga carnivore na mga isda. Meron din naman yung mga tinatawag na herbivores, kagaya ng mga goldfish, kagaya ng mga pleco o yung janitor fish na tinatawag, at ilang mga klase ng mga cichlids. So yung mga yon, herbivores, ang kinakain nila karamihan ay mga gulay, basically, mga halaman. So, hindi naman ibig sabihin na carnivore ito o herbivore ito, hindi na sila pwedeng kumain nung iba. Kunyari, kung carnivore, minsan makakain pa rin sila ng mga plant material o kaya pagka herbivore, makakain pa rin naman sila ng mga karne-karne. Pero kasi hindi yun yung best para sa kanila. At meron naman yung tinatawag na mga omnivores. So, pag sinabing omnivores, kahit ano kakainin nila, okay lang sa kanila. Kunyari, mga arowana ko, yung mga yan ay mga carnivores. Itong stingray, carnivore din yan. Pero yung mga clown loach, mga omnivore sila. Ngayon, dapat ang ibigay mo sa mga isda mo ay yung best para sa kanila. Alamin mo dapat kung carnivore sila, kung herbivore sila, o kung omnivore sila. Ngayon, kung mainly herbivore yung mga nasa aquarium mo, dapat siguro maglaglag ka ng mga halaman o mga pellets na for herbivores. Yung mga algae flakes, yung mga ganyan. Ngayon, kung carnivores naman yung mga alaga mo, ang dapat na mga ginagamit mo kung pellets ang gusto mong ipakain, ay yung mga pellets for carnivores. Ngayon, meron ako mga pellets dito sa itaas, kukunin ko sandali. Kung makikita nyo rito, meron akong sinking pellets para sa aking stingray. Hindi nga lang ito pinapansin ng mga arowana. Pero, ayan, makikita nyo na merong picture ng stingray dito. So, kung bibili kayo ng mga pellets, make sure na yung pellets nyo ay designed para dun sa alaga ninyo. Okay, makita niyo usually naman may mga picture naman yan eh. O kaya, kunyari, ito, meron akong, ito. So, algae wafers, di ba? So, yan, makita niyo na sabi dito pwede daw sa stingray, ewan ko, pero hindi to kinakain ng stingray ko eh. So, ayan, makita niyo na may pleco dito, may mga hipon. So, para sa mga herbivores to. So, ito, para sa carnivore, ito, para sa herbivores. Ngayon, meron naman ako dito na, na arowana pellets. So, ayan, makita nyo na, na may arowana sa picture, di ba? So, kung bibili kayo ng mga pellets, kung pellets ang gusto niyo ipakain, ang dapat na bilhin ninyo ay yung para talaga sa kanila, okay? So, kakainin naman nila kahit na hindi para sa kanila. Kunyari, yung iba, PO2 lang na PO2, okay lang naman. Pero tandaan nyo lang na hindi nila nakukuha yung tamang balanse na diet, na nutrition para sa kanila kung hindi mo ipapakain yung tamang pagkain para sa kanila. Ang next na kailangan nating malaman tungkol sa tamang pagpapakain ng mga alaga nating isda ay kung gaano karami yung dapat nating ipakain. Yung mga alaga kasi nating isda may tendency yan na kumain lang ng kumain, mukha silang palaging gutom. Tapos kung ano yung ibibigay mo hanggat nagbibigay ka, kakainin nila yan ng kakainin hanggang sa talagang lumobo yung mga tiyan nila. Siyempre, alam naman nating lahat na hindi maganda yung pag-overfeed. Pero sa totoo lang, yung overfeeding na yan, ang mas concern yan ay tungkol dun sa ammonia, nitrite at nitrate buildup ng tank mo. So kung merong mga pagkain dyan na hindi nila nakain dahil sobrang puno na yung tiyan nila, so mabubulok yung mga yan, tapos pag nabulok yan, magre-release yan ng ammonia, ng nitrites at nitrates, at malalason sila dun sa mga chemical na yon. So pag-uusapan natin yung mga yan sa iba pang video.
Pero syempre yun nga, huwag kayo mag-overfeed dahil nga doon. Pag may natirang pagkain, pag naglaglag kayo, tapos ayaw nang kumain ng mga isda ninyo, kailangan yung tanggalin. It's always better na mas konti yung ipakain kesa sobra. So kung nag-aalala kayo kung sobra ba yung pinapakain ko sa isda ko, pwede nyo bawasan. Kung nag-aalala kayo kung kulang ba yung pinapakain ko sa isda ko, then dagdagan nyo ng konti, tingnan nyo kung gaano katagal bago nila maubos. Basta make sure na walang maiiwan sa ibaba. So yung 2-minute rule na yan, na dapat within 2 minutes naubos nila yung ibibigay mo, hindi naman usually talaga standard yon, okay? Ginagamit lang yun for safety para kumbaga pagka alam mong nakakain na yung mga isda mo within sa 2 minutes, yung sobra hindi mo maiiwan, kumbaga parang ganon. So parang pangtansya lang yun kung gaano karami talaga. Hindi naman talaga natin alam kung gaano karami yung dapat nilang kainin talaga. Kasi hindi naman natin masusukat yung mga tiyan nila. Tapos lalo na kung kagaya nito na halo-halo yung mga isda mo, medyo mahirap sundin yung 2 minutes na yun kasi meron yung mga mabibilis kumain, meron yung mga medyo mabagal kumain. So kung 2 minutes lang, talagang merong hindi makakakain. So ang ginagawa na lang dyan is tansyahan. Lalo na pag baguhan ka, so unti-untiin mo lang, tignan mo pag nakakain na lahat, then malamang ay okay na po yon. Tapos, syempre, kapag sobra din yung pinapakain mo, kunyari, busog silang lahat, wala ngang natira, so mas marami rin silang itatae, di ba? Syempre, kung marami kang kinain, marami kang itatae. So, yung tae na yan, nagiging ammonia, nitrites at nitrates din, na nakakalason ulit sa isda. So, syempre, pagka sobra-sobra yung pinapakain mo, tataas ng husto yung mga ammonia, nitrites at nitrates na yan. At pag hindi yan kinaya ng filtration mo, kaya sumobra na dahil di ka nag-water change, so, syempre, malalason sila at mamamatay yung mga alaga mong isda. Ang next naman na kailangan mo malaman tungkol sa pagpapakain sa isda ay kung gaano kadalas magpakain ng isda. Ngayon, meron ako mga nakikita na mga, lalo sa mga arawana keepers na nagpapakain lang sila once a week pero maramihan. Meron pa nga ako nakita minsan sa isang arawana group na parang once a month lang pero super dami ng pinapakain. Ang gusto ko ay araw-araw, once a day lang. Okay, once a day lang ako nagpapakain. Para lang to make sure na hindi sila overfed. Ngayon, minsan nagpa-power feeding ako. So pag sinabing power feeding, 2 o 3 beses sa isang araw ang pakain ko. Yun yung tipo pag gusto mo silang lumaki kaagad ng mabilis. Pagka nagpa-power feeding ka na gano'n, in regards to water quality, yun nga, yung sinasabi ko, ammonia, nitrites or nitrates, kailangan mag-water test ka palagi and make sure na, na namomonitor mo yung tamang levels ng, sa tank mo. Kasi pagka nag-power feeding ka 3 times a day, 2 times a day, mas madaling tataas yung mga bagay na yon. And pag tumaas yun, kailangan mo mas madalas na mag-water change. So, tandaan mo lang yon. Kasi, yun nga, again, pag sumobra yung mga chemicals na yon, malalason yung mga isda mo at mamamatay sila. So, syempre, pagdating sa pagpapakain at sa iba pang mga bagay, anything na sobra ay laging masama. So, mas maganda pagdating sa pagkain na magpakain ng mas konti kesa magpakain ng sobra-sobra. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like. Kung meron kang tanong o may gusto ka idagdag, ilagay mo dyan sa comments. Ngayon, kung gusto mo pa makita yung mga future videos ko, mag-subscribe ka para matuwa naman ako. Maraming salamat po, si Coach Jonel po ito, and I'll see you next video. Bye!